Praise God, magandang umaga po muli sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Mabuti. Ay, kamusta po kayo? Ayan, masaya po ba kayo ngayong umaga dahil nandito tayo sa church para pasalamatan at purihin ang ating Panginoon? Amen. Pakibati po yung inyong katabi kasi since malapit na naman po yung Christmas, sabihin ninyo, Merry Christmas nang may ngiti. Merry Christmas. Praise God. Hallelujah. Isa sa pangalan ni Jesus ay ano po? Emmanuel. Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Amen. Kapag kasama natin ang ating Diyos, naniniwala tayo na nandito siya sa ating kalagitnaan. Amen? Na andito siya sa ating pagtitipon, kasama po natin siya. And where the Spirit of the Lord there is love, there is hope, there is peace, and there is joy. Ayan. Pakitingin nga po sa inyo katabi yung joy. Yung joy. Tingnan nyo nga po sa mukha nila yung joy. Ayan. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo at i-express natin yung ating joy through praising the Lord. Ipalakpak natin ang ating kamay, sumayaw tayo sa Kanya, sumigaw tayo ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Kaya po ba natin gawin yon kay Lord? Para kay Lord? Amen. Amen. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice, we will rejoice and be glad in it. There's a light that shines with hope and grace in the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul. We know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Come on, clap your hands. There's a light that shines with hope and grace, fill the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Come on, let's say Jesus. Jesus, come on! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. Come on, this is the day. This is the day that the Lord has made. Yes, Lord. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! Come on! There's a joy! There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your glory pour out, Jesus. Come on, lift up the name of Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Yes, Lord. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. This is the day. This is the day that the Lord has made. Oh, Lord. We will rejoice and be glad in it. This is the day
made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Sino po nagagalak sa umagang ito? Hallelujah! Let us praise the name of Jesus. Hallelujah! Leave behind what happened yesterday. Because today there's a new thing happening. Amen? Come on, clap your hands. Say it to God. Sabihin po natin sa bawat isa, leave behind what happened yesterday. Because today there's a new. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, leave behind what happened yesterday. Because today there's a new. Sabihin natin sa likuran natin, leave behind what happened yesterday. Hallelujah. Leave behind what happened yesterday. Because today there's a leave behind what happened yesterday. What happened yesterday? Because today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. Come on! We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Yes, Lord. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! Come on, hallelujah! Let us shout Jesus! Jesus! Hallelujah! Come on, clap your hands! Clap your hands unto the Lord! Hallelujah! This is the day you made, so I will rejoice and be glad in it. Hallelujah! This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. He's my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah! Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Come on, everybody! The joy of the Lord is my strength. He's more than enough. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul.
The joy of the Lord is my strength. Come on, clap your hands. Sige po, i-express natin yung ating joy sa oras na ito sa pamamagitan ng ating pagsigaw. Jesus! Jesus! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, The joy of the Lord is my strength. is more than enough. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my Come on, lift your voice. The joy of the Lord. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Oh, yes, Jesus, the joy. The joy of the Lord. The joy of the Lord. Come on, lift your voice. Lift your voice. Come on. The joy of the Lord. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Oh, Lord. The joy of the Lord. The joy of the Lord. One more time. Come on. Lift your voice unto the Lord. The joy of the Lord. The joy of the Lord is more than enough. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, oh, my soul, bless His name. All that is within me say, all my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come on, let us shout. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Jesus. Jesus, thank you, Jesus. Hey, Thank Hallelujah. you, the Lord of our strength. Hallelujah. Hallelujah. Ang sarap sa presence ni Lord. Amen? Kasi may joy. Hallelujah. Dapat siyang palakpakan sa oras na to. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy nating i-worship si God sa oras na to sa ating buhay. Deserve niya ng palakpak natin. Deserve niya ng pag-awit natin. Deserve niya yung buong puso, buong kaluluwa, buong lakas na pagsamba sa Kanya. Jesus, you are the love of my life. Hallelujah. You're the love of my life. Yes, Lord. You're the joy of my morning. You're the song of my heart. And I will praise your holy name. You're the love of my life. You're the love of my life. Yes, Lord. You're the joy of my morning. You are the song of my life. And I will praise your holy name. Singing Hallelujah. Singing Hallelujah. And I will pray.
your holy name. Come on, church, you are the love of my life. You're the love of my life. You're the joy of my morning. You're the song in my heart. You're the song of my heart. And I will praise, your holy name. Singing hallelujah, singing hallelujah, hallelujah, singing hallelujah, and I will praise your holy name. Come on, lift your voice and sing hallelujah. Your holy name. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Yes, Lord. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Come on, just sing this song. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Come on, church, from my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From your heart, from my heart to the heavens,
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Yes, Lord. Jesus be the center of your church. Every knee will bow. Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Come on, lift the name of Jesus. Jesus. Come on. Jesus. 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 Itaas natin ang pangalan ni Jesus. Oh, Jesus. 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 Come on, Jesus. 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 Shout the name of Jesus. Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Come on, church. Lift your voice unto God. Come on. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Let's go. Yes, it's all Yes, Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. Come on, let us shout the name of Jesus. Let us shout the name of Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Come on, let us shout the name of Jesus. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. We give you praise, Jesus. Hallelujah. We give you praise, Jesus. Hallelujah. We give you praise, Jesus. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, our Jesus. Lord, truly, you are the center of our lives, Lord. You are the center of this church. And we give you glory and honor and praises. Itataas ka namin sa kataas-taasan, Panginoon, because we love you, Lord. We love you.
Lord, desire ng puso namin ngayong umaga na ikaw ay aming mapasaya sa aming mga ginagawa, sa pag-aawitang ito, sa pagpupuri sa iyo. Yung mapangiti ka lamang namin, Panginoong Jesus. Malaking bagay na po yun para sa amin. Ikaw po ang maitaas sa kataas-taasan. We glorify you and we will honor you always, oh God. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, nakikita mo po ang iyong mga anak. As we come to you, Panginoon, alam mo po yung mga desires ng bawat isa, yung katatayuan, Panginoon. And Lord, on the cross, Panginoon, ni-restore mo na po ang aming physical body. Kung meron mo pang pumunta dito na may sipon, ubo, hindi magandang pakiramdam, Panginoon, Lord, napagtagumpayan mo na to sa cross, Panginoon. And we declare healing in the name of Jesus. With lahat ng sickness, kahit po yung mga kapatiran namin nasa ospital, mention ko na rin po si Baby Asher, we speak healing in the name of Jesus. Let your healing be upon him, O God. Panginoon, even po yung mga pangangailangan namin sa bawat araw, Panginoon, lalo na ngayon magpapasko, tagpuin mo po ito, Panginoon. Dahil papakita mo, Panginoon, ang generosity mo ngayong darating na Pasko because you are a good, good God. Hallelujah, O Lord. And Father, Panginoon, sino man po na pumunta dito na kailangan ng comfort, Panginoon, nalulungkot, naaalala ang mga mahal sa buhay, nag-iisa, Panginoon. You are the God of comfort, Lord. Ikaw din mag-embrace sa kanila sa panahon ngayong Pasko. And Father, Panginoon, salamat po dahil concerned ka sa emotion namin. Na gusto mo po kaming maging masaya. Gusto mo pong magkaroon ng kabuuan ng aming puso. Bigyan kami ng joy. And we will always praise you and worship you, O God. Hallelujah, Lord. Salamat po at concerned ka sa aming emotions. And Father God, sa service po namin ngayon, dalangin po namin ang patuloy na pagkilos na yung banal na Espiritu sa lahat po ng gagamitin mo, lalo po sa pag-share ng salita. Lahat ng patatayuin mo, Panginoon, dito, pagpalain mo nga po sila at inayaan po nilang magamit ang buhay para sa karangalan mo. Purihin ka muli, Panginoon. At ito po ang dalangin namin ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning sa inyong lahat. Bago po kayo umupo, maraming nakaupo. Pansinin niyo po muna yung mga katabi niyo at sabihin niyo po, magsaya tayo ngayong Pasko. Magsaya tayo ngayong Pasko. J-Clam Church. Ayan. Okay po, you can settle down. Sige po. Smile naman. May nakapagsabi sa akin kaninang umaga, bakit to pagka malapit na ang Pasko, naggagandahan at nagbo-bloom daw ang mga tao? Bakit kaya? Ayan, kaya pakita nyo po yung maganda nyong smile sa inyong mga katabi. Ayan. So, we will go na po for our announcement. Sige po, announcement po natin. Ito po ba ang first time yung umattend ngayon dito sa J-Clam Church, Marikina Foursquare Gospel Church? Sino po dito ang first time? Ngayon lang po kayo na-imbita dito sa church na ito. First time po. First timer, second timer na hindi pa na-acknowledge. Ayan. Next time po, we are expecting na mas marami po tayo na bago na madadala dito sa church. Yan, gift natin yung kay Jesus Christ na meron tayong naaakay po sa Kanya. Amen? Okay po. Ayan, next announcement naman po natin ay sa mga nag-o-online service. Kung first time nyo naman po, pwede nyo pong isulat dyan na I am new here. Yan, para ma-acknowledge din po tayo. Yan. And next announcement. Ayun. Ako pala yung nawawala. Meron po tayong Christmas service. So Wednesday po yan. Ano po? So, after po natin mag-celebrate ng New Year's Eve, meron po tayong Christmas service dito. Sino po nag-enjoy sa inyo nung sambang gabi?
Yung pong nakabuo ng 6 days. Sino po? Mukhang maligaya nga kayo habang pinapanood ko kayo. At magiging masaya po kayo kung a-attendan kayo sa December 25 po. Ito po ay alas 10 ng umaga. Kaya gising lang tayo ng konti para po tayo ay maka-church. Amen po ba? Kita-kits po tayo sa December 25. At meron, bukod po sa Christmas service, meron din po tayong New Year service. Ayan. So, Wednesday din po ito. Ito po ay 10 o'clock din. 10 o'clock din ng morning, New Year service. Maganda pong uumpisahan natin ng taon na tayo po ay nagpupuri-puri, sama-sama na nagsumasamba sa Lord. Amen po ba? Amen. Let's start the year right. And sa huling hirit po, meron din pong activity o meron din pong fellowship ang mga FSY, Foursquare Senior Youth. Yung mga young professionals o yung mga young adult, meron po kayong fellowship sa Antipolo. Yan po ay sa December 30 bago matapos ang taon. Na kung interested po kayo dito, pwede po tayo makipag-coordinate kay Kuya Lester or kay Kuya Nats. Ayan po ang ating mga announcement for today. Yan po, good morning and be blessed po. Hello? Hi, good morning everyone. My name is Lucas Gabriela Esfano from the FCM department, and I want to relate to you my point of view about giving. So, kahapon, umattend ako ang FCM Christmas party, and I saw all of the teachers were giving out gifts and candies and treats, and they were all smiling about it, and I happily accepted. Something similar is in the Bible, stated in 2 Corinthians 9 verse 7. It says there, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dapat maramind tayo na giving our tithes is not just about obligation, but also about joy and gratitude. So let us give our tithes with a smile, trusting that God can use these tithes to bless others and glorify Him. So, given that, how should we give? I'll tell you a very short story about the widow in Mark chapter 12, verses 41 to 44. Powerful reminder to kung paano tayo dapat magbigay. The widow gave 2 small coins, but Jesus said she gave more than the others because she gave from the heart. God values a heart that gives willingly and happily. May I call on the deacons and deaconesses to pray with us for our offering. Jesus, thank you for what you have given us today, and may you bless the hands for those who gave, and for those who could not, may you please bless them so that they could give again next time, and may we have the heart, Lord, to give cheerfully and happily. And in Jesus' name we pray, amen. Amen. Praise God. First time ko pong kinabahan na mag-offering next time. Mag-challenge na offering next time. Buti na lang palaging announcements. Praise God. Praise God. Magandang araw po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sino pong na-challenge at nag-rejoice po dun sa offering at tithes and offering po natin? Say amen. Amen. Siya po ay anak po ni Sister Odessa at saka ni Kuya Reggie. Praise God, no? May prospect na kagad maging pastor. Praise God. Amen. Sino po dito ang nagagalak ngayong araw? Sumigaw po ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. At ngayon po, darako po tayo sa ating message. And ano nga po ulit yung, anong tawag dito? Series po natin ngayong buwan.
We exalt you. Ayan. Pakisabi nga po ulit. Isa pa. We exalt you. Ayan. Sa pangalawa po, ang sabihin po natin, we exalt you, Jesus. Sige, isa pa po. 1, 2, 3, go. We exalt you, Jesus. Isa pa po, mas malakas. We exalt you, Jesus. Amen. Ngayong araw po, ito po yung gagawin po natin. No, nawa, after po nitong mapakinggan po ninyo, nawa po ay patuloy po nating ma-exalt ang ating Panginoong Hesus dito po sa mapapakinggan po natin. Amen. And I believe po na meron pong prepare ang Panginoon na very special for us. Lahat po sa atin. Ngayon po sa papakinggan po natin. Amen po ba? Amen. Are you ready for the word? Amen. Tayo po yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for this another opportunity to listen to your word. And I pray po, Panginoon, for your... Lord, thank you for your anointing right now, Lord. And I pray na kung lahat po kami makareceive po ng word from you at makareceive po kami, Lord, ng word that we will hold on to. At maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin heaven and earth will pass away, but your word po, Panginoon, will never pass away, Lord. Lord, thank you because yung mapapakinggan namin, whatever na situation po namin sa buhay po namin, your word is effective, Lord God. And you are faithful po, Panginoon, sa inyong word, O Lord God. Dahil sinabi nyo na po ito, Lord. And we receive this, Lord. We pray for continuous anointing, wisdom po, Panginoon, and heart po, Panginoon, sa lahat po ng mga makikinig na maging good soil po yung mga puso namin at nawa mapakinggan ka po namin sa kailaliman ng puso po namin. And Lord, thank you. We are excited to listen to your word today. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ngayong araw po ay pang-ilan na pong week po natin na series po ito. Pang-apat na. Okay? So, sa mga nakaraang weeks po, meron na po tayong mga napakinggan, meron na po tayong mga natutunan. And today po, very special yung pag-aaralan po natin dahil this is about the joy of living. Pakisabi nga po sa inyong katabi, joy of living. Okay? Pakitanong po yung inyong mga katabi, meron ka bang joy ngayon? Ayan. No, sabi nung iba, meron, nandun sa bahay. Okay? Yung panglinis. Praise God. So, kung tayo po ay pag-aaralan po natin ng joy of living, it means kailangan po nating malaman kung ano po yung joy na sinasabi po patungkol po na nanggagaling po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, in order for us to understand itong joy of living po na pag-uusapan po natin, we need to fully know what is the joy of the Lord? Tama? Ano po ba ang joy of the Lord? And sa akin po, personally, isa po ito sa siguro part ng Christian life ko po na hindi ko po fully ma-understand nung mga bago pa po ako sa Christian life ko po. And even up till now po, meron pong ideya, of course, but I believe po na you will know the joy of the Lord, pero I believe hindi po natin kayang maarok yung hanggang dulo niya. Sa sobrang ganda po ng joy of the Lord. Amen? And right now po, I pray for us na malaman niyo po saan po yung joy ng Panginoon. Paano po ba nagkakaroon ng joy ang Panginoon? No? And sa atin po as a Christians, meron po tayong mga time na iniisip po natin na ang joy of the Lord po is when we do something great sa Panginoon. That is good. Amen? Meron po tayong ginagawang mabuti, meron po tayong ibinibigay sa Panginoon, but sometimes, naglilid po ito doon sa part na nagiging demand na po siya from us. Okay? Nagiging demand na siya. Na for example, no, we want to glorify Jesus. Tama? We want to glorify Jesus, but sa perspective po natin na tao, ang nangyayari po is like parang ang thinking po natin sa Panginoon is the Lord is demanding to us to glorify Him. Which is totoo. Totoo in a sense na gusto talaga ng Lord na mag-glorify siya through us. Pero hindi po sa pamamagitan ng self-effort po natin. Kasi pag inisip po natin, isipin nyo lang po, ano po ba yung kaya nyong ilatag sa Panginoon ngayon na meron kayo? No? May isip nyo kaagad ngayon na pag gusto kong i-glorify ang Panginoon, kaya lang nagkasala ako kanina eh. Di ba meron na pong naghihinder kaagad?
Ay, kasi kahapon, nag-away kami ng asawa ko. Mukhang hindi ko mag-glorify ang Panginoon. And sometimes po, no, even sa mga nandito sa, nagmi-ministry po dito sa harap, meron pong mga, nandito na, nagmi-ministry na po sila nitong mga matagal ng panahon, pero dumarating po yung time na nawawala po sa ministry kasi they thought na, kasi may demand na Panginoon, kailangan ko munang ayusin ang sarili ko bago ko makapaglapit sa Panginoon at makapag-serve sa Panginoon. Diba? Kumbaga sa una pa lang, na gusto po natin, and totoo po yun, tayo po as tao, pag nakilala natin ang Panginoon, gusto talaga nating i-glorify ang Panginoon. Tama po? Diba? Pag totoong Kristiyano ka, gusto mo talagang i-glorify ang Panginoon. The problem is tayo po, hindi po tayo perfect, nagkakamali po tayo, at dahil po doon sa imperfections po natin, insecurities po natin, naglilid po yun na lalayo po tayo sa Panginoon at hindi po natin siya mag-glorify. Amen? But the good thing is, ito po, the joy of the Lord. Ano po ba yung the joy of the Lord? Okay, ito yung pag-aaralan po natin. Sa book ng Nehemiah po, chapter 8, verse 10, okay, ni-research ko po ito at pinag-aralan. At alam nyo po ba na yung verse na the joy of the Lord is our strength, ay makikita nyo lang po dito sa book ng Nehemiah. All this time, ang pagkakaintindi ko po, syempre, hindi ko naman sa ulo yung Bible. Okay? Hindi ko po sa ulo ang Bible. Pero ang thinking ko po dati ay marami namang verses ang nagsasabi po ng the joy of the Lord. Okay? Na merong joy of the Lord. Pero pag ni-research nyo po yan, kahit po doon sa app na ginagamit ko po pag magsa-study po ako, lumabas po ito na the joy of the Lord, pag sa mga English Standard Version or NIV, diyan po lalabas sa Book of Nehemiah lang. Minsan po, pag King James Version, ang Bible ninyo, the joy of Jehovah. Okay? The joy of Jehovah. At yung name po na Jehovah, siya po yung relational na name ng God. Okay? Next time, pag-aaralan po natin yung name ng Jehovah pagka pumasok po sa schedule po natin. Pero, the joy of the Lord is our strength. No? Now, kanina po, honestly, yung kinanta po natin na the joy of the Lord is my strength, nakikita ko po yung GC nung mga kakantahin. Pero kanina po, ang pagtanto ko na, kasama pala to doon sa line-up. At hindi ko po yun ine-expect. Pero meron pong question po sa puso po natin. I believe right now na, the joy of the Lord is our strength, diba? Na sinasabi, yung joy ng Panginoon is our strength. Tama? Pero tatanungin ko po kayo, ano po ang joy of the Lord? Saan po ba, ano po yung joy of the Lord? Saan po ba yung joy of the Lord? Yun po yung question. No? A lot of us, alam po natin yung verse na yan, na the joy of the Lord is our strength. Okay? Na kumukuha po tayo ng joy, ng strength doon po sa joy ng Panginoon. Tama? Pero the question is, ano ba yung joy ng Lord? Okay? Ano ba yung joy ng Lord? Saan ba masaya ang Panginoon? Saan ba nagre-rejoice ang Panginoon? Yun po yung question ngayong araw. Okay? Pakitanong nga po yung inyong katabi, alam mo ba ang joy of the Lord? Amen? Meron po bang sumagot? Wala? Okay. So, pero may ideya po tayo, no? That sometimes the joy of the Lord is when, pag nagbigay ako ng nagbigay ako ng tithes and offering. Pag tinulungan ko si ganito. No? Na parang, nakukuha niyo po yung punto ko? Na natutuwa. Again po, hindi ko po sinasabi na masama po mag-tithes. Maniwala po kayo, mag-tithes po kayo. Promise, the Lord will bless you. Amen? Gumawa po kayo ng good works, the Lord will bless you. Okay? Hindi po masama yon. Lahat po yan ay good. Pero, yung thinking po natin na nagkakaroon po ng joy ang Panginoon dahil gumawa po tayo nun at doon po tayo i-bless ng Panginoon after, is yun po yung problema. What if hindi mo magawa? Matutuwa kaya ang Panginoon sa'yo? Okay? At kung matuwa man ang Panginoon sa'yo, okay, magkakaroon ka ba ng strength from that joy? Nakita niyo po yung chain na kailangan nating maintindihan? So, ano po yung joy of the Lord? At dito po sa Book of Nehemiah, okay, chapter 8, verse 10, ito po yung sabi. Si Nehemiah po, ito po, siya po yung, si Prophet Nehemiah. Sino po dito yung, hanggang ngayon po ay hindi pa rin nabubuksan ang Book of Nehemiah sa kanilang mga Bible?
Okay? Isa po sa mga prophets na kapag mga Christians po tayo, no? Pag naging Christian po tayo, yung mga book nila, Isaiah, Nehemiah, ito po yung, honestly, kahit ako din po, hindi ko pa natatapos yung ibang mga prophets. Though nasisimulan, pero hindi pa natatapos. Pero isa po yung mga book of prophets na minsan, ang hirap intindihin, lalo yung mga book of Daniel, mga ganun-ganun. Okay? Pero isa po ito sa mga, meron pong not necessarily secret, pero meron pong word ang Panginoon po para sa atin. Okay? At ito po ang sabi, ang nagsasalita po dito ay si Prophet Nehemiah. Then he said unto them, sabi niya po sa mga Israelites, go your way, eat the fat, okay? And drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our God, neither be ye sorry, for the joy of the Lord is our strength. Again po, dyan nyo lang po makikita yung the joy of the Lord is our strength sa buong Bible. Na yan po yung exactly pagkasunod-sunod. The joy of the Lord is our strength. Dyan lang po sa book ng Nehemiah. Okay? Now, again po, the question is, ano ang joy ng Panginoon? At paano tayo huhugot ng joy sa Panginoon? Ay, ng strength sa joy ng Panginoon. Di ba po minsan it seems complicated, pero thank God po for the power ng Kanyang Word at ng Holy Spirit at I believe po, I pray, that you will listen and receive this word from the Lord na malaman nyo, this is the joy of the Lord. Amen. Handa na po kayo? Okay, sige. So, eto po, the joy of the Lord is our strength. Balikan po muna natin yung background. Bakit po ba sinabi ni Nehemiah itong words na ito? Okay, ang book po ng Nehemiah, ito po ay nasulat, ito po ay story patungkol po doon sa after po ng Babylonian exile. Okay, nung sila po ay nag-exile galing, paalis po ng Jerusalem and then Babylon, and then 70 years po silang nandoon. Tapos pagkatapos nun, inalaw na po ng Lord na bumalik sila sa Jerusalem, okay, at i-rebuild po yung walls ng Jerusalem. Nung Old Testament, ang walls speaks ng protection, okay? Protection ng mga nations sa kanila nung unang panahon. And that time, kasi kapag kasira ang wall mo, madali kang maano ng kaaway, ano tawag dito? May invade, tama? Ngayon, may instruction po ang Panginoon na i-rebuild po yung wall na yon. And during this time, na itong time na to, ang problema, yung mga tao po, yung mga Israelites po, na galing exile, meron pong galing exile at meron pong mga naiwan doon sa Jerusalem, ang problema ay hindi po sila nagre-rebuild ng wall. Hindi po nila inaayos yung wall. Hindi nila binibigyan ng importance. Now, ang nangyari po sa earlier verses, at saka sa earlier verses, nagkaroon po ng Bible reading. Okay? Yung mga priest, at saka sila Nehemiah, binasa po nila yung Torah, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, na book, yung book ng law ni Moses. Binasa po nila yon ng mga priest, and then ang nangyari po, yung mga Israelites, talagang tinamaan po ng Word of God. As in, tinamaan po sila to the point po na sila ay umiyak. As in, hagulhul po talaga sila dahil tinamaan po sila dahil doon sa pagbasa po ng word ng Panginoon. And kung nare-recall ko po, alam ko, simula tanghali hanggang 3:00 ng hapon. Okay? Kung tama po yung recall ko. Now, nung tinamaan po sila ng word ng Panginoon, iyak po sila. And then ngayon, biglang dumating po ito, dumating na po sa verse 10, na sinabi po dito, then he said unto them, iyak po sila ng iyak. Nakuha niyo po? Iyak po sila ng iyak, then dumating po itong verse 10, ang sabi po ni Nehemiah, then he said unto them, go your way, eat the fat. Okay? Eat the fat, drink the sweet. Send portions unto them whom nothing is prepared, for this day is holy unto the Lord. Okay? Pag binasa nyo po, hindi ko lang po nilagay dyan sa verse 9 pa, ang sinasabi po ni Prophet Nehemiah dyan, kaya po sinabi dyan na, for this day is holy unto the Lord, neither be ye sorry, okay, for the joy of the Lord is our strength, is kasi, yan po ay binanggit nung Feast of Trumpets. Pakisabi po sa inyong katabi, Feast of Trumpets. Nako,
Kuya Nats, ano naman ngayon ang Feast of Trumpets? Okay? Ano naman ang Feast of Trumpets? Ngayon po, ito naman, explain natin ang Feast of Trumpets. Kaya po, makinig po kayo ha. Pakisabi po sa inyong katabi, makinig ka kasi dikit-dikit yung message. Okay? Feast of Trumpets. Ang Feast of Trumpets po, isa po ito sa mga feast ng mga Jews, ng mga Israelites, okay, na ang direksyon ng Panginoon ay dapat mag-rejoice po sila. Maging masaya sila. Mag-praise sila. Mag-rejoice sila sa Panginoon. Kaya po sinabi dyan, kasi di ba sabi natin kanina, iyak sila ng iyak. No? Pero may law. May law ang Panginoon na, pag Feast of Trumpets, dapat nagre-rejoice tayo, masaya tayo dapat. Ganon, na parang sinasabi ni Prophet Nehemiah, dahil holy itong day na to ay dedicated para mag-rejoice tayo sa Panginoon. Kahit na tayo ay tinamaan ng word ng Panginoon, dapat yung pagkatama ng word sa atin, ng Lord, yung pag-more natin, pag-iyak natin, mag-translate into praise. Nakuha po ninyo? Mag-translate into praise. Okay? Mag-translate into praise. Now, listen po. Sa atin po, sa setup po natin ngayon, ito po yung parang, sa setup po natin ngayon, pag tayo po ay tinamaan po ng word ng Panginoon, ito po yung nakakalungkot minsan. Na pag tinamaan po tayo ng word ng Panginoon, naglilid po doon sa paglayo pa po natin sa Panginoon. Alam niyo po yun? Diba? May time na pag tinamaan tayo ng word, tas instead na mag-lead po ito into rejoicing, naglilid po ito sa, sige, lalayo na ako. Bakit? Kasi nararamdaman po natin, nakokondem po tayo doon sa sarili po natin, at mas lalo po nating nafe-feel na, oo nga, hindi ako kayang i-accept ng Panginoon. Amen? And most likely, pag meron po kayong mga kakilala na wala na po dito sa church, most probably, tinamaan po ng word yan, pero hindi po nila alam kung ano po yung joy of the Lord that leave them na umalis po sa church. They feel condemned that they are not belong here anymore. They don't feel na hindi na sila i-accept ng Panginoon. Most likely, or sometimes, merong stubbornness sa heart. Pwede din po yun. Okay? But, ang ina-address po natin dito is yung paglayo po nila. Dahil po tinamaan ng word. Pero dito po, ang sinasabi po ni Prophet Nehemiah, tinamaan tayo ng word ng Panginoon. Then, mag-translate ito doon sa rejoicing, doon sa Feast of Trumpets. Sa essence ng Feast of Trumpets na, okay, tinamaan tayo ng word, and then let us rejoice pa din kahit ganun yung circumstances natin. Amen? Kapag tinamaan po tayo ng word. Bakit? Ito po yung underlying na reason kung bakit kailangan po nating mag-rejoice sa Panginoon pag tinamaan po tayo ng word. Alam niyo po ba na nung sinulat po itong The joy of the Lord is our strength, alam niyo po ba kung ano yung time na ginagawa ng Panginoon nung sinabi ito sa Israelites? Okay, bakit sinabi ng Panginoon na sinabi ni Prophet Nehemiah na the joy of the Lord is our strength? Na kahit yung circumstances po nila ay nagmo-mourn po sila at kailangan po natin mag-rejoice, kailangan po nilang mag-rejoice sa Panginoon. Alam niyo po kung anong ginagawa mismo ng Panginoon doon sa kanila? Nung sinabi ito? Ang ginagawa po actually ng Panginoon sa kanila, nung nangyari ito, ay the Lord is currently restoring Israel at ang Jerusalem. Ano pong ibig sabihin nun? Okay? Ano pong ibig sabihin ng the joy of the Lord is our strength? That even though they are mourning, okay, ang ginagawa po ng Panginoon sa kanila, nire-restore sila sa Kanya. Ano pong ibig sabihin nun? Na tayo po, we find our strength sa Panginoon because we know na ang joy ng Panginoon ay sa pag-restore sa Kanyang mga tao. Amen? Anong ibig sabihin po nun? Na yung ginagawa po that time sa Book of Nehemiah ay nire-restore niya po yung Jerusalem at yung Israelites sa kanya, at doon niya po nakita na yung joy niya ay sa pag-restore doon sa mga Israelites. And that is why po, eto po, isipin nyo lang po, na we get our strength from the joy of the Lord dahil ang joy ng Panginoon ay i-restore tayo. Amen? Nakuha niyo po? Doon po sa, nakuha na si Amen. The joy of the Lord is our strength. Na ibig sabihin, it is God's joy to restore us.
And because we know that God wants to restore us, yun yung strength natin. Nakuha niyo po? Yung joy po natin is because God wants to restore us. God wants to redeem you. Amen. 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 Woo! Praise the Lord. Pwede na po tayong umuwi. Praise God. Nakuha niyo po ba yon? God finds joy in restoring His people. At pag nakikita niya na inaalaw mo ang Lord to restore you, nakikita doon yung joy ng Panginoon. Biruin nyo, once lang napakita, the strength of the Lord is the joy of the Lord is our strength, ay dun po sa setup na nire-restore niya po yung Israel. One time. Amen. And I believe po that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Right now, God's joy is restoring you. God's joy is redeeming you. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ang sabi po ng isang famous na author po at saka pastor, si Charles Spurgeon, kung kilala niyo po siya, ang sabi niya po dito, our strength lies in the fact that the Lord rejoices over us and that we, in turn, find joy in Him. Now, ang ganda po ng pagkakasabi niya po dito, our strength po, yung strength po natin, lies in the fact, sa katotohanan na ang Lord ay nagre-rejoice po sa atin. Dahil ang Lord po, nagre-rejoice ang Lord sa atin. Amen? Dahil nagre-rejoice yung response po natin, yun po yung ma-find natin yung joy doon. Amen? Hindi the other way around. Na tayo po, dapat mag-joy muna, then si Lord mag-joy sa atin. Nakuha niyo po? Pero dito po, nag-joy ang Lord sa atin, kaya po tayo magkakaroon ng joy. Amen. Our joy is dependent on God. Amen. Amen, Amen po ba? Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, next. Praise God. Sige po, next. The joy of the Lord was mentioned during the process of restoration. Amen? Now, ito po yung challenge po sa atin. But unfortunately po, sa ating mga Christians, we do not believe that God wants to be, we don't believe po that God wants to be our Savior at in a sense, our restorer or Redeemer. No? Meron pong mga nagsisink in sa puso po natin or sa isip po natin na, talaga bang gusto akong i-restore ng Panginoon? Amen? Talaga po bang gusto akong i-redeem ng Panginoon? Or talaga bang gusto akong i-save ng Panginoon? Talaga bang gusto akong i-heal ng Panginoon? Right? Meron pong mga ganyang deceiving thinking from the devil para po bigyan tayo ng doubt sa ating Panginoon. Now, yun po yung mga nagiging challenge po natin sa atin ngayon. And also ito pa, instead, we look to Him as someone who enjoys demanding from us. Sino po dito, no, yung nagkakaroon po ng time sa Christian life na feeling niya magkakaroon ng joy ang Panginoon dahil nagde-demand ang Panginoon sa atin. Na parang ang thinking po natin, okay, for example, ako si God, and I am a demand, nagde-demand ako sa iyo, na parang, gawin mo to, gawin mo yan, then sasaya ako. Nakuha niyo po? Okay? We think na God is demanding us to perform para po magkaroon siya ng joy sa atin. The problem is, sino po dito, at ito pa po, yung thinking na, sino pong nakakaalam na, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Say amen. Alam po natin, no? At pag sinabi po sa atin yan, na love the Lord with all your mind, with all your soul, with all your heart, and with all your might, sino po dito yung napapayuko na kaagad? Kasi alam natin, sa mind pa lang natin, hindi na natin kayang mahalin ng Panginoon fully. Right? Na parang ang thinking po natin na, okay, magkakaroon ang joy ng Panginoon is kapag we love Him with all our might, with all our hearts, with all our soul. Based po from our strength. And that is the problem na kinakaharap po natin ngayon.
even po sa ibang mga churches o sa ibang mga Christian churches mo natin, lalo po dito sa Pilipinas, no? Na we think that God demands us of this. Now, hindi po masama na mahalin natin ang Panginoon with all our might, with all our soul, with all of our heart. Amen? Si Kuya Nats po, I want to love the Lord with all my heart, with all my mind, with all my soul, with all my heart. Let me be clear po dyan. But, alam ko po sa sarili ko na hindi ko kayang mahalin siya with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my might, based po sa kakayanan ko lang. Amen? Now, in order for us to understand this, basahin po natin sa John chapter 1 verse 17. Pakibasa nga po, sabay-sabay. Okay, 1, 2, 3, go! Through Jesus Christ. For the law was given through Moses, but grace and truth came to Jesus Christ. Now, yung kanina po, okay, the joy of the Lord is not demanding us. Okay? Not demanding us. Ano pong ibig sabihin yan? Na meron po tayong thinking that the Lord demands us not to be perfect and everything, ganito. This is because of the law. Meron po tayo, sabi po ni Apostle Paul sa Book of Romans, sa earlier verses ng chapter 1 to 6, okay? Sinabi niya po somewhere doon na ang law po, kaya po tayo merong thinking na may demand ang Panginoon sa atin dahil meron po tayong law. At ano pong ibig sabihin ng law? During that time po, nung Exodus chapter 20, binigay po ang law through Moses. Okay? Ang law po is ganito. Pag merong law, ibig sabihin ng law, nagde-demand sa tao. Nagde-demand sa atin. Tama po? Sabi dyan, thou shall not commit murder, thou shall not steal, thou shall not covet, thou shall not lie, thou shall not have other gods aside from the Lord. Tama? Ito po yung law, nagde-demand. Okay? The problem is, sino po sa atin yung kayang i-fulfill yung law ng 100%? Kaya pong sundin. At lalo pa pong pinaigting ito ni Jesus Christ nung dumating po siya dito sa mundo, na sabi, doon sa, anong tawag dito? Sa rich young ruler, naalala niyo po ba yon? Nasabi niya, merong lumapit na rich young ruler, sabi niya, Lord, ano ang kailangan ko para maka-inherit ng eternal life? At ang sabi ng Panginoon, binigay niyo yung law. No? Kasi ang sabi ng rich young ruler, ano yung kailangan ko? Binigay niya yung law at ang sabi niya, you shall love this God, you shall do this, blah, 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 blah. Sinabi niya yung law. At ang sabi ng rich young ruler ay, Lord, lahat yan, simula pagkabata ko, ginawa ko yan lahat. Tapos, dahil sinabi yon ng rich young ruler, sabi ni Jesus Christ, eto pa po, pinataas niya pa yung, mas lalo niya pang pinakita yung talagang glory ng law. But one thing you lack, meron kang kulang. Sell all your possessions at ibigay mo to sa iba, then follow me. Amen? Now, question. Ito lang po yung gusto kong i-point out doon. We may think po na, sige, sinusunod ko to, itong ganito, ganyan. Pero I believe, meron po tayong kanya-kanyang part sa buhay po natin na hindi po nating ikip ang law. Amen? Na, works man yan, or kahit sa mind po natin, wala pong kahit sinong makakapagsabi dito, kaya kong i-fulfill ang law perfectly. Lahat po ng imperfect, magsabi po ng amen. Okay? Pag meron pong hindi nagsabi ng amen, okay? Sino po yon? Okay? Nakukuha niyo po? Na, for the law was given. Now, the law was given, ibinigay po yung law through Moses. Ibinigay yung law through Moses. Okay? Sa pamamagitan ng tao. Now, the problem is, during that time, nung ibinigay po yung law, up until dumating si Jesus Christ, no one na kahit isang nakapag-fulfill ng law. Kahit isang beses. Okay? Wala pong nakapulfill ng law. And that is why, yung sinabi dyan, kaya ang sabi dyan is, for the law was given through Moses, but grace and truth came. Okay? Pakisabi po, came. But grace and truth came. Now, dahil wala pong makafulfill ng law, perfect standard ng Panginoon, yung glorious standard ng Panginoon, na tao, then Jesus Christ came to fulfill the law. Okay?
Nakuha niyo po? At nung finulfill niya yung law, lahat po, ang ibig sabihin niyan, yun po yung essence na grace and truth came. Okay? Ang law po ay nagde-demand. Nagde-demand. Okay? Thou shall not, thou shall not, thou shall not. Pero ang grace and truth po came. Ano pong ibig sabihin niyan? Nagsusupply. Nung wala pong kayang perfect, wala pong kayang makasunod perfectly sa ating Panginoon, Jesus Christ came to supply the perfect righteousness. That is why, sabi po sa 1 Corinthians chapter 5, verse 21, na He who knew no sin became sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. Dahil po, walang maka-perfect nung law, Jesus Christ came to be sin offering for us. So that in Jesus Christ, in Him, lahat ng maniniwala sa Kanya, we might become the righteousness of God. All of us, wala pong, anong tawag ito? Wala pong makakaabot. Okay? Wala pong makakaabot ng standard ng Panginoon. Alam po yun ng Panginoon. That is why Jesus Christ came for you. Amen. And when you believe in Him, siya yung nag-sacrifice sa cross para mapatawad lahat ng kasalanan mo. Past, present, and future. And then, nung naniwala ka sa Kanya, lahat ng kasalanan mo, blinat out niya. So that in Christ, we might become the righteousness of God. Yung law before, nagde-demand lang siya, hindi ka tinutulungan. Pero glorious ang law, dahil perfect ang law. Pero hindi ka matutulungan. Pero yung grace and truth, si Jesus dumating to fulfill the law in behalf of you. That is why, pag nag-rapture tayo, sama-sama tayong lilipad papuntang langit. Amen! Amen ba? Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Amen. And this is the joy of living. Knowing this, that we are in Christ. This is our joy of living. Amen. Amen. Praise God. Woo! Okay, ito pa po. Gusto niyo po bang umuwi? Okay? Baka parang humaba eh. Okay, next. However, ito po, meron pong kwento sa New Testament na patungkol po kay Jesus Christ at sa Samaritan woman. Sino po yung nakakaalala ng Samaritan woman sa book ng John, chapter 4? Taas po ang kamay. Okay, Samaritan. Okay, again po, lahat po ng mga nakakaalam ng Samaritan woman? Okay, konti lang. So, i-explain po natin ng konti. Ang Samaritan po, sila po ay yung mga in-explain po natin kanina. Sila po ay mga tao na nagdwell sa Samaria. At yung iba po dyan ay yung mga galing sa mga Samaritan po ay mga half-Jew and half-Gentiles. Pag sinabi po nating half-Gentiles, sila po yung mga tao na hindi Jew or Hebrew. Ibig sabihin yan, pag hindi ka Israelite, automatic ikaw ay Gentile. Okay? Gentile. Now, ang mga Samaritans po, sila po ay mga half-Jew at half-Gentile. And during that time po, okay, dinidisregard po or dinidisdain ng mga Jew ang mga Samaritan dahil sila po ay hindi pure na mga Jew. Nakuha niyo po? That is why doon po sa pagbinasa niyo po yung chapter 4 na yan, mababasa niyo dyan, nasasabihin ng Samaritan, bakit ka nandito? We have no dealings with the Jew. Okay? Wala silang dealings with the Jew, yung mga Samaritan. Bakit ka nakikipag-usap sa akin? Kasi si Jesus ay Jew. Nakuha niyo po? And thinking po na ito po, sa perspective po ng mga Jew, ang mga Samaritan po ay mga parang low class. No? Hindi sila acceptable. Sila ay disqualified sa harap ng Panginoon. Okay? Kuha niyo po? And then also, itong Samaritan na ito ay meron po siyang parang dark background. Okay? Dark background kasi yung Samaritan na po ito ay meron po siyang 5 husbands. Okay? Pakitaas nga po yung kamay ninyo. 5 husbands. Meron po siyang 5 husbands. Okay? Meron po siyang 5 husbands at meron po siyang isang kinakasama na hindi niya pa po asawa. Ilan po lahat? Okay. Pag binawasan ko, ilan? Pag dinagdagan ko, ilan? Okay. Palakpakan niyo ang sarili niyo. Okay? Okay. Okay, natatandaan pa ang basic math. Okay. Sige, pero ito po again,
Ngayon, meron po siyang 5 husband at meron po siyang pang-anim na hindi na po asawa. In a sense, parang kasama niya pa. No? At sa tingin niyo po, no, kapag ngayon kaya meron tayong makilalang ganon, ano kaya ang tingin natin sa kanya? Masama daw. Yung iba, ano pa? Pogi. Pogi ano? Parang baliktad Okay? Pero sige po, inyuhin na lang, no? Para hindi po tayo magkasala. Pero baka magkasala tayo sa loob. Pero isipin nyo lang po, kapag meron po tayong nakitang ganon, ano po kaya tingin natin? No? Minsan nga lang, meron lang makita tayong tattoo dito, no? Ano na pong naiisip natin? Diba? Amen? Isipin nyo na po, ito po yung background ng Samaritan. Samaritan na nga siya, tas yung background niya pa, ganun pa. Pero ano po yung nakakatuwa po sa harap ng Panginoong Hesus natin? Nakaka-touch po sa kanyang love po sa atin. Ito po ang sabi, grace and truth came through Jesus Christ. Sige. Next. Ang sabi po sa John chapter 4 verse 4, knowing natin ngayon na siya ay Samaritan at siya po ay merong 5 hindi po magandang background. Pero ito po ang sabi, but Jesus needed to go through Samaria. Pakisabi po, Jesus needed to go through Samaria. Kahit na, susundan niyo po ako, kahit na Samaritan yung babae, at may masamang background. Or hindi magandang background. Ayan, masunurin po talaga pati or sinabi. Okay? Praise God. Pakisabi po sa inyong katabi, hoy, gising na. Tanghali pa lang, okay? Praise God. Yun po yung premise, no? Siya po ay Samaritan, siya po ay merong pangit na background. But ang sabi po sa Bible, he needed to go through Samaria. Alam niyo po ba, no, sa story na to, ang ginawa ni Jesus Christ, nung pumunta siya sa Samaria, ay para lang makilala at ma-meet itong Samaritan na ito. No? Ano po ibig sabihin nun? Na kahit po Samaritan siya, kahit po hindi maganda yung background niya, si Jesus pumunta pa rin doon sa Samaria. Pag tayo, nakakita nga lang tayo ng may tattoo, lilipat na tayo ng kabilang kanto. Tama? Tama po ba? O for example po, sa kapatiran na lang po natin. Pag ang kapatiran po natin nagkamali, or meron po tayong nalaman na medyo juicy na chismis tungkol sa kanya, diba? Oo, syempre. Pero tama po ba? Pag meron lang po tayong nalaman patungkol po sa kanya, ano pong gagawin po natin? Papansinin natin? Hindi. Real talk po, papansinin natin? Hindi. Pero isipin niyo po, si Jesus Christ, knowing Samaritan, knowing yung background, ang intention niya to go through Samaria ay para dito sa babae na to. Ano ibig sabihin po nun? Jesus knew the truth about doon. Alam niya yung katotohanan tungkol po sa babae, but hindi po nag-stop yon sa kanya to coming to her personally. Alam ni Jesus Christ yung background. Alam niyang Samaritan, pero hindi po yung nag-stop para puntahan niya. Yun po yung sinasabing grace and truth. Deserve ba nung babae mapuntahan ni Jesus Christ? Diba? Hindi, diba? Kung iisipin mo, pero si Jesus Christ pinuntahan niya. Yun po yung grace. We don't deserve anything from the Lord, pero si God lumapit po sa atin. Amen! Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. At ito pa po, ang galing, i-meditate nyo po ito. Hindi po maganda yung situation ng babae, pero pinuntahan siya ni Jesus Christ. What more po sa atin ngayon, na tayo po iniligtas na ng Panginoon, pinatawad ng ating Panginoon, what more ngayon na mas gusto ng Panginoon na lumapit po sa atin? Amen? Amen po ba? Kaya nga po, nothing can stop you. Okay, nothing can stop God para po lumapit sa inyo. At yun po yung sabi sa Book of Romans chapter 8, that
What can separate us from the love of God? Nothing can separate us from the love of God. Amen? Ito nga po ligtas na ba yung babae? Hindi pa. Pero nilapitan siya ni Jesus, tama? Sinave ba siya ni Jesus? How much more ngayon, kayo, na niligtas na ng Panginoon, pag meron kayong problema, hindi pa rin ba kayo lalapitan ng Panginoon? Hindi pa rin ba kayo tutulungan ng Panginoon? Siyempre, tutulungan kayo. Bakit? Siyempre, hindi kayo deserving. At ang gusto ng Panginoon, makareceive yung hindi deserving sa Kanya para we can exalt Him. Nakuha ninyo? Ibig sabihin, nagre-result doon sa pag-exalt natin sa ating Panginoon. Kaya ang ganda po nung kinanta natin kanina, Jesus at the center. Tama? Totoo po yun, pagdating po ng panahon, pag tayo po ay na-rapture, okay? Pagdating po natin doon sa langit, lahat po tayo ay magsasabi na worthy is the Lamb. Tama? Wala pong galing sa atin. Wala pong magsasabing worthy is the Lamb and me. Amen. Praise God. Okay, next. Ito po. Even though we've sinned and we aren't perfect, God doesn't turn away from us or rejects us. Instead, He loves us so much and wants us to be close to Him. That's why He came for you. Amen. Pakisabi po sa inyong katabi, mahal na mahal ako ng Panginoon. At pakisabi po ulit sa inyong katabi, hindi dahil sa sarili ko, kundi dahil sa grace niya. Ngayon po, pakisabi po, ipagmayabang niyo po sa inyong katabi na mahal ako ng Panginoon. Amen? Yabang in a sense po, na mahal tayo ng Panginoon, hindi po dahil tayo ang mabuti, kundi mahal tayo, kundi siya ang mabuti. Amen ba? That is why, yun po yung goal po natin, yun po yung desire, not goal. Our desire na makita po ng mga tao na kahit imperfect po tayong mga tao nandirito ngayon sa J-Clam, they will see na meron pong totoong Diyos that they can accept them as well. Amen. Amen. Sige, next po. Okay, at napansin niyo po ba doon sa story niyang Samaritan, na pag binasa niyo po yung chapter 4 na yan, nung nagkaroon po sila ng conversation, ang unang in-highlight ng Panginoon ay yung solution. Inofera niya po kaagad ng solution at hindi niya po sinabi kaagad na, "Uy, ikaw meron kang 5 asawa tapos yung kasama mo pa, hindi mo pa hindi mo pa asawa Tama? Diba? Pero pag tayo po, pag nakakita po tayo ng kapatiran natin, pagpunta natin, siya ba yung merong ganito. Tama ba? Alam Baka may nakita po ako. Hindi, joke lang. Wala po akong nakikita. Mababait pa ang mga taga-J-Clam. Mababait pa yung mga taga-J-Clam. Mababait pa yung taga-J-Clam. Hindi po nagchichisis ng kapatiran. Parang may nabawasan. Okay? Pero alam niyo po, ito po, real talk po ulit. Balik po tayo sa real talk po natin. Alam niyo po, yan po yung i-meditate po ninyo. No? Na kung si Jesus nga, ganyan yung ginawa sa Kanya, how much more sa atin po? Or how much more sa iyo? Now, kung ang ginagawa sa iyo ni Jesus Christ ay i-offer ka agad ang solution niya na tumingin sa Kanya at malaman mong accepted ka dahil sa Kanya, how much more makita mo yung kapatiran mo? Na ganun din. Now, we don't judge them. Amen po ba? Yung po natin, hindi po natin pag-judge sa ibang tao, ay resulta po yan dahil alam po natin, hindi po tayo ginajudge ni Jesus Christ. Amen ba? Ito po yung sinasabing overflow. That is why, pagdating po sa dulo nitong kwento na to, okay, skip na po natin, pagdating po dito sa dulo na to, ng kwento na to, alam niyo po ba na sinabi ni Jesus Christ na siya ang Messiah dito, sa sinner na to? Sinabi niya na yung offer niya is magkaroon siya ng living water. Okay? Living water, yung buhay na water, living water. At sabi ng babae, "Lord, pwede bang bigyan mo ako nito para hindi na ako umigib?" Okay? At ang sabi niya doon, "Go call your husband." Okay, doon na po, sa kanya ni-reveal na merong
siyang husband. Pero ang sabi po dito, if you knew the gift of God, yan po yung una-unang, ito yung ino-offer niya. No? And who it is that is saying to you, give me a drink. Kasi nanghingi po ng tubig si Jesus sa kanya eh. You would ask him, he would have given you living water. Yung intro niya po, pahingi ako ng tubig, pero, okay, kung kilala mo lang kung sino itong nag-aas sa'yo ng tubig, ikaw pa ang manghihingi sa kanya at bibigyan ka ng living water. Then sa kanya po sinabi na Lord, anong tawag dito? Saan ako kukuha ng bigyan mo ako nito, ganito, ganyan. Okay? And then doon niya sinabi after noon, nung nanghingi na yung babae noon, ng living water, sabi na ni Jesus, go call your husband. Amen? At alam niyo po, kapag gano'n din po tayo sa harap ng Panginoon, ang galing po na, nawa po, ma-realize niyo po ito na kapag kayo po ay lumalapit sa Panginoon, pag kayo po ay merong pong nagkamali po kayo, always remember po, solution ang unang ibibigay sa inyo ng Panginoon. At hindi po condemnation. Amen? The Lord will say to you, anak na kita, di ba? So, huwag kang lumapit sa iba, sa akin ka lumapit. Amen? Praise God. Now, the Lord will deal with our sin. Amen. The Lord will deal with our sin, pero the Lord will offer a solution first. At alam niyo po nga, actually, nagbigay ng solution 2,000 years ago. The more you see Jesus, the more you will become like Him. At pag tayo po ay nag-fall, nagkamali po tayo, stop looking po sa sarili po natin. Let's stop looking to Jesus Christ. Doon po sa ginawa niya po para sa atin. Na tayo po ay pinatawad na niya perfectly sa harap ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan po, sige, balik po tayo. I have no husband, for you have said, you are right in saying, I have no husband, for you have 5 husbands, and the one you have now is not your husband. What you have said is true. Next, Jesus showed her that knowing the truth about her didn't turn him away or make him reject. His love and grace remained. Pero yun niyo po, alam ni Jesus Christ na hindi perfecto. Pero hindi siya nireject niya. Siya pa nga yung pumunta. How much more ikaw na anak na ng Diyos? Amen? Yan po ang grace ng Panginoon. Yan po ang grace, unmerited favor. Hindi po natin kayang pagtrabahuan yan. Alam po, ano lang yung kaya nating gawin sa grace ng Panginoon? Okay? Tanggapin lang po natin yung grace ng Panginoon. Amen. Next. Yan. That time she realized, that time po na na-realize nung Samaritan na si Jesus, kahit na meron siyang masamang background, okay? At nagstay pa rin si Jesus doon, nagresulta po yon na si Samaritan na yon biglang naging evangelist. Pansinin niyo po, during this story, pumunta po yung Samaritan na yan na mag-isa ng tanghaling tapat. Noong unang panahon, pumupunta sila sa balon kapag maaga pa para hindi mainit. Pero during this time, pumunta siya doon sa well ng tanghaling tapat para walang tao, okay, na magchichismis patungkol sa kanya. Okay? Pero ang nadatan niya, sino? Si Jesus. At dahil doon sa encounter niya with Jesus Christ, na merong isang tao na regardless, kahit yung background niya hindi maganda, merong nag-spend ng time with her. Kahit ganyan yung background niya. At nireveal niya doon, ito yung sinasabi natin, nireveal niya doon na siya yung Messiah, doon sa isang sinner. Okay? At ito pa po, dyan po sa part na yan, dyan din sinabi that we will worship, true worshipers will worship in spirit and in truth. No? Ang dami po mga song leaders po natin nagsasabi na let us worship God in spirit and in truth. No? Let us worship God in spirit and in truth. Pero sinabi po 'yon doon sa isang sinner. Amen? Alam niyo po, yung pag-reveal po ni Jesus Christ sa kanya, nag-turn po 'yon na siya po maging instant evangelist. Pero niyo po, nung pumunta po siya doon, sobrang self-occupied niya, kaya solo siyang pumunta doon. After po na encounter with Jesus Christ, pumunta siya sa buong city, pinoclaim niya
Hoy, see a man who knows everything about me. Alam niyo po, pinapandor ko po yun sa Panginoon na, Lord, bakit yan yung sinabi ng Samaritan? Bakit ang sinabi niya, who knows everything about me? Yung patungkol daw sa kanya. Ano pong ibig sabihin doon? And the Lord revealed it na kaya yun yung sinabi niya kasi walang lumalapit sa kanya, walang nakikipag-interact sa kanya. Pero that time, meron nakipag-interact sa kanya. Nakuha niyo po? And wow, what a glorious Savior we have in Christ. Amen. 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 Biruin niyo po, pumunta po siya doon na self-occupied. Paglabas niya po, after ng conversation, siya po ay naging Christ-occupied na. Amen. Praise God. Sige po. Next, at ito pa po, no? Sa isang kwento pa po ng joy of living po natin na malaman natin sa book ng Luke kay Zacchaeus. Sino pong nakakaalala kay Zacchaeus? Taas ang kamay. Okay? Ano pong height ni Zacchaeus? Maliit lang. Sino pong nakakaalam ng totoong height ni Zacchaeus? 4'11"? Aba? Okay. Sino po? Hindi ko din alam. Tinatanong ko lang. Okay. Pero ang sabi po sa Bible, maliit daw po siya compared sa ibang mga Jew. Okay? At siya po, napapakinggan niya po yung patungkol kay Jesus Christ. And then, curious po siya kung sino si Jesus Christ. Now, ang nangyari po, nung nalaman niya na papunta si Jesus Christ doon sa area nila, dahil sobrang matataas po ang mga Jew eh. Okay? Matataas po sila at si Zacchaeus po ay isang tax collector. Now, ang isang tax collector po, ay sila po ay yung mga Jew na mga nangongolekta ng tax. Okay? Kaya tax collector. Pero, para po kasi sa mga Jew, ang isang tax collector po, tinitingnan nila yan as sinner at saka traidor po sa kanilang bansa. Why? Kasi during this time, ang Israel po, or ang Jerusalem ay under the Roman Empire. Okay? At yung Roman Empire po, ay meron silang mga kinuhang mga Jew na magiging tax collector. Nakukuha po ng mga tax sa kanila. At minsan po, itong mga tax collectors pa, ay yung mga sobra-sobra pa yung hinihingi doon sa mismong tao nila. Kaya parang, ang tingin ng mga tao ay traidor yung mga tax collectors. So, dinidisregard talaga nila yung mga tax collectors. Ang tawag nga nila doon is sinner. Ngayon, ito po yung grace ng ating Panginoong Hesus. Nung pumunta po siya doon sa area nila at umakyat po si Zacchaeus dahil nga maliit po siya, ang sabi niya po kay Zacchaeus ay ito, Zacchaeus, hurry and come down. I must stay at your house today. Okay. Ano po ang unang nangyari? Tanungin ko po kayo, gumawa ba ng good work si Zacchaeus kaya siya pinansin ni Jesus Christ? Hindi pa. At that time nga, sinner pa rin siya eh. Pero si Jesus Christ pumunta na sa bahay niya. Amen? Amen. At ito po, ang sabi pa dyan, sa verse 6, so Zacchaeus hurried and came down and received him joyfully. Bumaba daw si Zacchaeus as ni-receive joyfully si Jesus. At ito po yung ginawa ng mga tao. No? Ginawa po ng mga tao nung lumapit si Jesus Christ or pumunta sila sa bahay ni Zacchaeus. And when they saw it, nakita ng mga tao, they all grumbled. Okay? He has gone to be the guest of a man who is a sinner. No? Sa context po natin, uy, alam mo bang meron niyang pinapasok na ganito, ganyan? Amen? Now, I hope po, no, na kapag meron pong bago dito sa church, sana po hindi po tayo maging kagaya nila. At nawa po, malaman po ninyo that even though hindi ka perfect, the Lord will still come sa bahay mo. At nawa po, pag meron pong mga ibang tao na wala pa po sa Panginoon, nawa po, hindi po tayo mag-grumble. Bakit yan kasama dito sa sinner? Bakit yan may kasamang sinner? Amen? Nawa po ang J-Clam, ito po ang panalangin po natin. Nawa po ang J-Clam. Okay lang po kahit ibang tao, ibang church, ibang tao ang magsabi na, bakit puro makasalanan yung nandyan sa J-Clam? Alam niyo po, pag ganun, pag ganun po ang nangyari po dito sa J-Clam, we are doing something right. Amen? Pag ang mga sinners pumupunta dito sa J-Clam, and I believe meron,
we are doing something right. Amen. Kaya po, tayo po mismo pa lang, sa atin pa lang, pag meron pong lumapit po dito, i-point natin sila sa grace ng ating Panginoon. Amen. And then, he has gone to be a guest of a sinner. Diba? Sobrang big deal sa kanila. And then Zacchaeus stood and said to the Lord, "Behold, Lord, half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold." Now, the result of Jesus Christ coming to his house, ay siya po ay naging grateful doon, nag-change po siya, na sinabi niya, "Lord," nag-repent siya, "in like doing this, Lord, kung meron akong mga half ng goods ko, Lord, ibibigay ko sa mga poor. Lord, kung meron akong niloko, Lord, ibabalik ko ng 4 na beses." Yun po yung result pag dumating po si Jesus Christ sa buhay po natin. Magkakaroon po tayo ng joy, overflowing joy. Amen? Overflowing joy na magre-resulta po ito to bless other people. Amen. Kuha po natin. Sino pong natutuwa na ang ating Panginoon pong Jesus, ang kanilang Diyos ngayon? Pwede po bang itaas po natin, ipalakpakan po natin siya ng sobrang lakas ngayong araw? Amen. At ito po, no, kung meron po kayong gustong maalala na Bible verse ngayong araw, ito po yung gusto kong maalala po ninyo. For the Son of Man came to seek and save the lost. Again po, pakibasa po ng malakas. 1, 2, 3, go! Isa pa po. 1, 2, 3, go! For the Son of Man came to seek and to save the lost. Tandaan niyo po ito. Hindi niyo po nahanap si Jesus. Si Jesus ang nakahanap sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Jesus Christ ang nakahanap sa inyo. Amen. Tayo po ay lost. Tayo po ay hindi po ligtas. Tayo po ay nasa madilim na background. Para po tayong Samaritan. Para po tayong si Zacchaeus. But Jesus Christ came to us. Amen. Jesus Christ came to us. Regardless of your situation, regardless of your background, regardless of who you are, kahit sino ka pa, kaya kang iligtas ng Panginoon. Kaya nga po yung sinasabing nothing is impossible with God. Alam niyo po bang, tight po yun sa salvation ng tao na kahit sino, kahit gaano pa kapangit yung background niya, kahit sino pa siya, nothing is impossible with God. The Lord can save people. Amen. That is why kung ikaw po ito ngayon, you think na hindi ka i-accept ng Panginoon. You think na hindi ka tatanggapin ng Panginoon. You think na hindi masaya ang Lord na tulungan ka. You think na hindi masaya ang Lord na i-heal ka. You think na hindi masaya ang Lord to provide for you. Jesus came to be your Savior. Amen. That is why sabi po natin, lalo na po ngayon magpapasko, okay? Lalo po ngayon magpapasko, ano pong sabi ng mga Pinoy? Araw-araw ay Pasko. Pakisabi nga po sa inyong katabi, araw-araw ay Pasko. Oh, pakitanong po sila, totoo ba yan? Okay? Alam niyo po yung gusto niyo po bang malaman kung paano yung araw-araw na Pasko in a Christian way? Ha? Araw-araw na Pasko in a true Christian way? Ang sabi po ng angel kay Joseph hindi po ako nagkakamali sa book ng Luke. Pwede bang ipakita yung for unto us a child is born? Na verse? Luke chapter 2, tama. Verse 11. Ang sabi po dyan, ito po yung reason kung bakit dumating po si Jesus Christ dito sa mundo. Lalo po ngayon magpapasko. For unto you is born this day in the city of David sa Bethlehem a Savior who is Christ our Lord. Nung dumating po si Jesus Christ dito sa mundo, ang purpose po ng pagpunta niya dito ay maging Savior mo. Amen? At yun po, knowing this, that Jesus Christ came into this world para sa atin to be our Savior, ito po yung Savior. Bakit merong kailangang i-save? Merong kailangang i-restore.
Okay? Kailangan i-restore yung relationship natin sa Panginoon. Kailangan i-redeem tayo from death to life. Amen? At yun po yung sinasabi natin kanina, that the joy of the Lord is our strength. Ito yung joy ng Panginoon. Dumating siya dito sa mundo, iiligtas tayo, i-redeem tayo, at yun yung joy niya. At dahil yun yung joy niya to restore us, to redeem us, to save us, to provide for us, doon tayo magdodraw ng strength sa Kanya. That is the joy of the Lord is our strength, because God's joy is to provide for us, to redeem us, to heal you, to bless you, to be your Savior. Then, Lord, thank you. Ito yung strength natin, dito tayo huhugot. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Nakuha niyo po ba? Kaya ito po yung joy of living. Joy of living is knowing Jesus Christ came to be our Savior. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Whew. At yun po, no? Zephaniah chapter 3 verse 17. Huwag niyo po sasabihin ito, ha? Ito po ay free para sa inyo. Hindi po ito kasama kanina sa first service. Okay? Atin lang. Okay ba yun? Okay? The Lord your God in your midst, the mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. Tingnan nyo lang po, the mighty one will save. The mighty one will save, at kaakibat niyan, He will rejoice over us with gladness. While He is saving us, God is rejoicing with us. Yun yung rejoice niya to save us. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Atin natin lang yun, ha? Okay. Hebrews chapter 12 verse 2. Parang ang dami naman. Ang haba pa. Praise God. Ang haba pa ng oras. Okay, sino po nag-enjoy sa pag ano po ng word ng Panginoon? Say amen. 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 Meron po ba tayong natututunan? Amen. Mas nakikita niyo po ba yung grace and truth came through our Lord Jesus Christ? Amen. At nawa po itong natutunan po natin mag-result po that we will exalt Him more. Okay? Patapos na po tayo. Okay. Ito po, no, isa po ito sa thankful po dun habang nag-aaral po ako nitong message na po ito ay ito. Nadalaman ko po itong, hindi po ito parang nagbabasa lang ako tapos biglang nag-reveal, diba? Ito po is dahil nagre-research ako, blah 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 blah, tapos bigla pong nirecommend itong verse na to, at doon ko po nakita na, okay, ito nga pala yun. Ito pala yun, Lord. Ito pong sabi dyan, Hebrews chapter 12 verse 2, Amplified Version, para po mas maintindihan po natin. Looking unto Jesus, famous po ito, the author and finisher of our faith. Tama? Sino pong nakakaalam ng verse na yan? Okay? Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Pero ito po yung gusto po nating i-highlight. Who for the joy was set before Him endured the cross. Again, who for the joy that was set before Him endured the cross. Now, parang ganito yan, kung sasabihin po natin, meron pong joy ang Panginoong Jesus na inaantay. The reason why He endured yung cross, yung sacrifice sa cross, kaya nga, at saka kahit na-despise siya at napahiya siya, in-endure niya yon for this joy na nakaset before Him. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, meron pong magiging resultang joy yung sacrifice niya, kaya siya nag-endure. Nakuha niyo po? Who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame. Okay? Despising the shame. At ano po yung joy na yan? Okay? Yung joy na po yan na nakaset sa Kanya, kaya in-endure niya yan, is para ito dahil maliligtas ka. Kasi sabi po natin kanina, wala pong makafulfill ng law. Naalala nyo pa? Diba? Yung law, wala pong makafulfill. Jesus Christ came to fulfill the law. And si Jesus Christ, nung na-fulfill niya yung law, perfectly, ibinigay niya yung sarili niya sa yung nabuhay ng perfect. Okay? Siya yung nabuhay ng perfect dito sa mundo na to, pero siya yung nagbayad ng kasalanan natin. At yun yung joy niya. Yun actually yung point niya. That is why He came to be our Savior. Dahil walang maka-perfect ng law eh.
Walang makamit sa God's standard. Siya yung meet ng standard na yan para sa atin. That is why, pag tayo, no, yan yung po yung joy natin. Diyan natin ginuhugot yung talagang strength natin ng joy na, Lord, thank you dahil hindi ako yung nag-sacrifice sa cross, kundi ikaw. Ikaw din yung namuhay para sa akin. Para ako'y maging anak ng Diyos. No? Siya yung nag-fulfill ng law para tayo na hindi natin kayang ma-fulfill yung law nung tayo ay naniwala sa Kanya, okay, ay, ito po yung essence nung doon sa Book of Leviticus. Alam niyo po yung mga sin offering, grain offering, meal offering, trespass offering. Yun po, kasama po yun sa law. Okay? Yun po yung mga offering yun, ang significance po nun ay yung perfect sacrifice ni Jesus Christ. Amen? At ano pong ibig sabihin nun? Si Jesus Christ ang nag-sacrifice po para sa atin. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 21, He who knew no sin became sin so that in Him we might become the righteousness of God. Jesus lived the perfect life. Okay? Si Jesus Christ nag-live ng perfect life, pero siya yung napako sa cross. He became sin for us, sa ating mga makasalanan, so that in Christ, tayong mga makasalanan will become the righteousness of God. Siya yung nag-sacrifice para sa cross. Pero tayo ang naka-receive ng righteousness, tayo ang makaka-receive ng favor, ng blessing sa Panginoon. Yan po yung grace, unmerited favor sa harap ng Panginoon. Amen! Nakuha niyo po? Amen. Hallelujah. Ayan, so sige po. Next, Jesus' joy is to save you, redeem you, and restore you. Praise God. Praise God. Amen. Pakisabi po sa inyong katabi, praise the Lord. Praise God. Nawa po na ngayong Christmas ano po natin not necessarily po sa 25 birthday ni Jesus, pero maintindihan po natin, Jesus came to be your Savior. At ito pa po, no, hindi na po natin na-expound ng lahat, pero alam niyo po yung joy of the Lord. Napansin niyo na doon sa parable ng lost sheep, nawala 99, tapos nawala yung isa, nung nakita niya, ano pong ginawa ng Panginoon? Nung nakita niya, nag-rejoice siya. Ano po yung joy niya? Mahanap yung mga nagwawala. Okay? Nagwawala at nawawala. Amen? At ito po, yung lost coin, ganun din. Nung nakita niya po, yung sabi po dito, nung nakita niya po yung coin, ano po yung sinabi niya? No? Na nung nakita niya, tinawag niya po yung mga kapitbahay. Let us rejoice. Dahil nakita ko yung lost coin nyo. No? Sino po dito, yung pag nakakita ng piso, okay, na nawawala sa bahay nila ay magpapaparty? Ano pong ibig sabihin lang nun? That the Lord, no, the value, nung nakita ka niya, yung kusino ka, regardless, the Lord rejoiced sa buhay mo nung nakita ka niya. Amen! At pansin niyo po, no, siya yung naghahanap, no? Yung tupa ay parang nawawala lang, pero ang Lord po ang naghanap. Tama? At yung babae din po ang naghawi ng bahay para mahanap yung coin. Tama? At ito po yung sa father po natin, yung the lost son, yung prodigal son. Yung prodigal son po sa dulo ay anong tawag dito? Siya po nakakaalala ng prodigal son. Amen? No? Meron po siya, dahil sa pa-clean po natin, hindi na po siya makapag-antay na mamatay yung tatay niya, sabi niya, Lord, okay, sabi niya, ibigay mo na sa akin yung in a sense, no, hindi naman niya sinabi, hindi na kita maantay na mamatay. Pero sabi niya, ibigay mo na sa akin yung possession ko kahit buhay pa. So, binigay ng tatay, and then, binaldas. Okay? Nung ang dami niyang pera, ang dami niyang friends. Nung nawala ng pera, nawala ang friends. Tapos, na-realize niya, nung nandun na siya sa pinakakalugmok-lugmok na situation niya, na nandun na siya, kinakain na rin niya yung kinakain ng mga baboy, na sabi niya, babalik na lang ako sa tatay ko kasi doon merong mga pagkain. At kahit na lang, babalik ako doon as a servant niya. Pero ito po yung joy ng Panginoon. Nirehearse niya po yun.
nung anak niya, yung bunsong anak niya. Tapos pagdating po pagdating niya po doon sa may vicinity nung tatay niya, pansin niyo po, malayo pa lang yung anak niya, tumakbo na kaagad yung tatay. Tanungin ko po kayo, nabanggit na ba niya yung sasabihin niya? Hindi pa. Hindi pa, no? Pero tumakbo na yung tatay. No? Alam niyo po, ganun din po ang Panginoon sa atin. The moment na maisip niyo po na gusto kong bumalik sa Lord, bumalik sa Lord, andyan na ang Lord. If there's someone here na dati kang nagmi-ministry at feeling mo, hindi ka na makakabalik ng ministry dahil you've done wrong or dahil hindi ka makakabalik din sa Panginoon, okay? Kasi nagkamali ka and everything. Alam mo, pwede kang bumalik sa Panginoon right now. And the Lord's hand is open wide para i-accept ka sa harap ng Panginoon. Amen? Amen. So, nung bumalik po yung anak, nag-rejoice po yung tatay. No? Sabi nung anak, Father, forgive me for what I have done. Parang ganon. And then, hindi pa natatapos yung speech nung anak, sabi na kaagad ng tatay, ilabas na yung robe, ilabas yung ganito, patayin yung pinatabang fatted calf. Okay? Let us rejoice for my son who na patay, ngayon ay nabuhay na muli. Hindi pa tapos yung speech. Basahin niyo po, no? Okay? Basahin niyo po yung prodigal son. Hindi pa tapos yung in-speech niya, yung pre-practice niyang speech, nagpadala na kaagad. Nagpalabas na kaagad yung tatay ng blessing para doon sa anak. Na, ano po yung ibig sabihin nun? That the Lord's joy is to restore us. Amen. The Lord's joy is to restore us. The Lord's joy is to supply us. At yun yung ginawa niya kay Jesus Christ. And our response doon sa pag-provide niya sa atin ng righteousness, ng blessing, ng provision, okay, ay magre-resulta doon sa pag-change natin from glory to glory. Amen. Again po, your good works is the result of your salvation. Amen. Praise God. Sige po. Next. Last na po ito, Romans chapter 5, verse 17. Verse 1. Okay? Therefore, having justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, ano pong nauna? Magkaroon muna tayo ng peace bago tayo ma-justify o na-justify muna bago tayo magkaroon ng peace? Ha? Justified muna, di ba? Now, ito po, ano pong ibig sabihin ng peace with God? Okay? Pakitanong nga po sa inyong katabi, ano ba ang peace with God? Ano ba ang peace with God? Okay? Ito po yung peace with God. In relation pa rin po doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nung si Jesus Christ po ay nandoon po sa cross, okay? Nung si Jesus Christ ay nandoon sa cross, in-unleash ng Panginoon yung lahat ng galit niya sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sinabi doon na ni Jesus Christ, my God, why have you forsaken me? Because during that time, nung nandun po si Jesus Christ, nakita na, tinaccept ng ating Panginoong Jesus lahat ng kasalanan natin. Okay? At dahil doon, nung nakita yun ng ating Panginoon na nasa langit, sinabi ni Jesus Christ, my God, why have you forsaken me? Because during that time, tinalikuran siya ng ating Panginoon dahil hindi niya kayang makita yung kasalanan ng buong sanlibutan. Now, ang kasalanan kailangan mapunish. Amen. Pero ang nagpapunish ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang napunish. Tama? At ang resulta nung sacrifice niya sa cross, nung sinabi niya, it is finished, lahat ng kasalanan natin nawala. Right now, ito yung sinasabing we have peace with God. Ang sabi sa book of Hebrews, yung kinote niya si book of Isaiah, I will never remember your sins no more. The reason why you have peace with God is because God will never remember your sins no more. Why? Hindi dahil kinalimutan ng Panginoon,
Hindi dahil tinago niya lang sa ilalim ng carpet. Hindi. Hindi niya yung maaalala kasi pinanish na yon sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At yun yung sinasabing perfect once and for all, perfect sacrifice ni Jesus Christ. Amen. Na lahat ng maniniwala sa Kanya, merong peace sa ating Panginoon. Amen. Biruin nyo, the reason why, dahil tayo ay na-justify, okay, legally, we have peace with God. Amen? Amen. Meron po ba tayong natutunan? Amen. Pwede po bang tayo pong lahat ay yumuko, tayo po yung mananalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for this message, Lord, na inyo pong ibinigay po sa amin. We pray, O Lord God, na kayo po ang patuloy na mag-guide po sa amin. We pray, O Lord God, that this joy of living, Lord, joy of living po, Panginoon, may result, Lord, sa pag-exalt namin sa inyong buhay. Not because we are good, but because you are good. And Lord, maraming salamat po. Thank you because it is your joy to restore us. It is your joy to redeem us po, Panginoon. And it is your joy po, Panginoon, to bless us, O Lord God, so that we can bless other people po, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po ng meron po ngayong nararamdaman na sakit, amen, I believe that the Lord wants you to be healed. Pwede po bang pakitaas ng kamay lahat po ng merong may sakit? And let us believe God right now that God is our healer. By His stripes we are healed. Amen. We receive this by grace. We receive this by faith. In Jesus' name, by His goodness. Lord, right now, I pray, Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. I pray po, Panginoon, na kayo, Lord, ang mag-heal po sa kanila in Jesus' name. In Jesus' name. Sige po, hawakan niyo po kung saan yung parte ng katawan ninyo na may sakit. Kung saan man po yan, hawakan niyo po yan. Hawakan niyo po yan that, Lord, right now, sabihin po natin, in the name of our Lord Jesus Christ, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Lord, thank you. I pray po, Panginoon, that this healing po, Panginoon, will be a testimony, Lord, of how good you are po, Panginoon. Hallelujah, Lord. And I pray po, Panginoon, that you will be their provider. You will be their wisdom po, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Lord, maraming salamat po. I pray, Lord, that this church will be a church, Lord, who will continually testify about your goodness, Lord, and that people may see, Lord, na meron pong Diyos na pwede po silang lapitan. I pray, Lord, na gamitin niyo po silang salt and light sa mundo pong ito in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lord, thank you. Thank you for your sacrifice, our Lord Jesus Christ. And thank you, Lord, we don't deserve it po, Panginoon, but Lord, we receive it po, Panginoon. Lord, thank you. Help us, Lord, and teach us how to receive your goodness po, Panginoon. Hallelujah. Lord, as we continue to look to our Lord Jesus, Lord, maraming salamat. I know, Lord, na kayo ang mag-change po sa amin from glory to glory. Thank you, Lord. Bless this church po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God po. God bless you po. Thank you, Kuya Nats. Pwedeng pa-op. Nakabag yung pa ako. Di ba pumupustura siya, di ba? Oo. Maganda itsura ni Kuya Nats ngayon. Kaya naalala ko ang aking yumaong asawa. Kahapon kasi ay 22 years na siyang wala. Wow. Pero God has restored, okay? Turned away my mourning into dancing, into rejoicing. Lalo na po nitong mga huling araw when I see people being transformed, when I see people being saved. Kung ano ho yung rejoicing na sinasabi sa salita ng Diyos, when people repent, no po, that the heavenlies are rejoicing. Yun ho yung puso naming mga manggagawa po. Na we see people, lalo na po nung sambang gabi, when there are many participants who are standing here na never before namin nakikita tumatayo dito. Dito sa likod na to, nag-preach ng Word of God, bata hanggang matanda, nagpagamit sa Panginoon. I am so glad. My heart is so full. Thank God for them. And walang wasted time po dun sa sambang gabi natin. Salamat sa Diyos. And because of that, gusto ko lang i-reiterate yung ating serye. First Sunday, God of Love. Second Sunday, Word of Hope. Pangatlong Sunday, Prince of Peace.
Pang-apat po, ay, nagkamali ba ako? Okay, tama. Prince of Peace, ngayon po ay Jesus, the Joy of Living. Abangan niyo ho sa last Sunday yung ating pong part 5 sa We Exalt You series. And because of the Lord's grace sa atin ho ay gusto ho namin i-remind na tuloy-tuloy pa rin po yung Thanksgiving offering. If you have missed out on that, just get an envelope na po ng Thanksgiving. It's for the lot. Sobra excited ho na namin dun sa lot na yan na magiging building na po. Kaninang first service, ang kasabay kong umaakyat sa hagdanan ay puro slow motion. Mga nakakapit sa riles. Sabi ni Brother Joel, nawa makita pa namin yung bagong building na may elevator. Sabi ko, so be it po. In our time, we will see that. We will be able to use that po. And nawa may stir up din ho kayo dun sa excitement na yun. Kasi sa totoo lang, di tayo makapag-event ng isahan. Kailangan nating lumipat sa ibang lugar para makapag-event lang tayo at nagbabayad. Ganon. Kaya, lagi tayong 2 services, multiple services kasi hindi tayo pwede magsama sa isang building. So, pray for that. Continue to bless this church as we continue to give you opportunities to invest sa kingdom ng Panginoon. Ang church naman ho ay so willing to invest sa inyong buhay. Okay, kaya salamat po sa Panginoon sa lahat na ating live stream. See you po sa December 25. You can come here before 10 o'clock in the morning. All right.